So yun, ang update, nagpa-move na rin ako ng knock shift dito sa ating old job or yo, what is up mga bap? What is up? What is up? Yeah, time check is 11:24 mga bap ng gabi. Midnight mga bap. Dito tayo ngayon sa parking sa ating work. So yun, ang update, nagpa-move na rin ako ng knock shift dito sa ating old job or yung dati kong work. Sa mga dati kong viewers, pumapasok tayo, alam nila dati tayo pumapasok ng 4 to 12 ano. Pero ngayon, since may trabaho na tayong isa, tapos may trabaho pa tayong isa na agency CNA, hindi ko pa rin binitawan itong old work natin, old job natin. Kasi winay ko mga bap yung sitwasyon ano. Dahil dito hindi siya ganun ka-physical, hindi siya ganun ka-demanding mga bap. So hindi ko pa rin siya binitawan. Sa bagay nung ako'y nag-apply doon sa kabila, sa skilled nursing facility, hindi pa talaga ako totally nag-resign dito. Sinabi ko sa administrator ko na wag munang alisin yung pangalan ko kasi baka sakaling mag part-time pa ako. Pero ang system mga bap, almost 2 years 2 years 2 years tuloy 2 weeks or 3 weeks na yata ako doon sa kabila, doon sa skilled nursing facility. And napagtanto ko mga bap na na hindi bitawan itong work ko dito kasi nakikita nyo naman yung mga previous vlog natin, nakakasayaw-sayaw tayo dito no. So dito pala ang title natin is DSP/caregiver. Sa mga di nakakalam, yung DSP is direct support professional. Same thing din ng caregiver, pero meron lang kaming mga learning, online learning na kailangan ipasa para maging DSP or direct support. So ayun, yun ang update. Nandito pa rin tayo sa work natin na dati, yung dati nating work, kung saan nyo makikita yung mga previous vlog ko. Yan, nandito pa rin tayo. Yun ang update. Binaligtad ko yung sitwasyon kasi winay ko mga bab. So ang sabi ko, magpa part time ako dito, magpo full time ako doon sa skilled. Pero since sa skilled is mentally demanding, ano ba yun? Tama ba yun? Yun, physically demanding, tapos mentally demanding, ayun, basta't mentally. So sa sitwasyon ko, kailangan kong i-weigh kung anong magandang gawin. Since marami tayong responsibilidad sa gabi, ay sa umaga, I mean, tagatid sundo tayo mga baps ano. So kung doon ako magpo full time, parang hindi ko na magagawa yung mga responsibility ko sa bahay, sa aking family. So yun, nag-decide ako na doon ako magpa part time at tutuloy ako ng full time dito sa ating work. So yun ang ginawa natin, yun ang update mga bab. So nag full time pa rin ako dito, pero hindi na ako yung 4 to 12 na schedule. So nagpa switch ako ng 12 midnight to 7:30 AM. So knock shift pa rin tayo dito mga bab. Pero doon pala sa kabila, nag per diem na lang ako. So doon 2 days lang ako pumapasok, pero either 2:30 to 10:30 or knock shift. So yun, yun ang kinuha kong schedule doon. Hindi ako nag-fix ng knock shift doon na regular kasi regarding sa yung sinabi ko nga, masyadong physically demanding. Alam to ng mga nanggaling na sa skilled nursing facility. Yeah, sobrang, kahit na knock shift mga bap, nagta-times 3 yung patient ratio. So kaya naman kung kakayanin, kaya lang ma-overuse tayo. Tapos sa umaga is hindi na natin magagawa magagawa natin, pero hindi na natin ma-perform ng maayos yung trabaho natin or yung responsibility natin sa ating family ano. Kasi naranasan ko na ito nung nasa warehouse ako, naranasan ko ito nung nasa Walmart ako overnight. So yung gamit ka na tapos umaga may ginagawa ka pa rin. So yun, that make me decided na magstay dito as overnight, and then doon is part time na lang.
So anyway, by the way, highway 11:30, papasok na ako sa work, so update ko kayo ulit mamaya. Let's go. And yun mga pop, tuloy natin ang ating kwentuhan, ano. So ayan, kaka-rounds ko lang. Yun ang una kong ginawa, nag-rounds ako. Although kaka-check lang nung kapalitan ko, yung pumalit sa akin na 12, 4 to 12. So in-endorse sa akin, nakakapalit lang. Kaka-check niya lang sa mga residents. Pero yun pa rin ang unang-una kong ginagawa, i-check sila. Yun basta yun ang aking routine. Kahit sinabi na sa akin na pinalitan na or something, yun pa rin ang una kong gagawin, kasi ayaw kong umupo na mag-relax ako ng ano, parang gusto ko yung patentado ko mga babs, gusto ko yung sure ako na naka-bed, nakapwesto ba sila ng maayos. And yan, natuyo nga sila kasi para sure na sure ako, para relax ako mga bab. Kumbaga yung isip natin is wala tayong doubt, no, na mahuhulog sila or soak na sila. So yun ang una kong routine na ginagawa dito sa shift ko na bago, no, yung 12 to or third shift, 12 to 7:30. So yan, nakita nyo, nag-map din ako, pinakita ko ng konti sa inyo, no. Yeah, transparent lang tayo para sa mga nagbabalak na pumasok sa ganito, no, caregiver or direct support. Ayun, nagmap ako, pero nung ako yung 4 to 12, ako yung nagmamap. Kung nakita nyo yung mga previous vlog ko, ako yung nagmamap kahit na hindi ko trabaho yun. Pero syempre iba-iba yung mga trabahador, ano, yung mga employee. So yung 4 to 12, iniiwan niya talaga sa akin ngayon yung pagmamap. Pero I don't complain, saglit lang naman yun. Wala man 5 minutes tapos na tayo, no? So anyways, ayun, nakagawa na rin ako ng kape. Ngayon makakapag-relax na ako. And yeah, sinulat ko lang dun sa sa chart na nag-rounds ako para documented mga babs. Ayan, importante documented. Pero kung mapapansin nyo, no, old school pa yung charting namin dito, sinusulat pa sa chart talaga. I mean handwritten pa talaga. Doon sa skilled nursing na facility na pinapasukan natin is yung computer na, yung nakamount sa wall. Pero doon talagang napakahigpit ng ano doon mga babs, di talaga pwede maglabas ng cellphone. May nakikita ko yung mga matatanda ng empleyado doon, naglalabas sila ng cellphone. Pero sa case natin, since bago ako doon, ayaw ko maglabas ng cellphone. Minsan naglalabas ako para lang mag-check ng messages kung may emergency ba sa bahay. Pag nasa loob ako ng room, naglalabas ako para i-check lang kung may message ako or miss call.
dahil nga graveyard, dahil nga knock shift tayo. So kailangan ko pa rin mag-check. And yeah, advantage din pala yung ano, pag knock shift ka mga bab. Meron kang ring camera. May ring camera, kaya nag-invest ako talaga ng ring camera sa bahay. Noong pang 4 to 12 ako, di ba? Kasi nga, yun, plan ko talaga na mag-knock shift. So ngayon, nandito na tayo sa knock shift. Mababantayan ko sila or makikita ko kung ano nangyayari doon sa apartment, sa bahay. So yun, number 1 tip mga babs. Pag overnight ka, ayun, kailangan yun ring camera mga babs. And what else? Yun lang muna ang update mga bab. In regards to workload, mas easy ang workload sa mga ganitong facility. Ang tawag dito is yung mga residential home care, ano. Yeah, mas easier, mas chill. Tsaka yung one-on-one, ayan, easy din na. Kaya yung palagi ko sinasabi noon, maraming option ang CNA, maraming option mga bab. So nasa sayo kung ano yung pipiliin mo na workplace or pagtrabahuan. So yun, nag-balance tayo. Ang ginawa ko is sumubok ako doon sa skilled nursing facility ng 2 weeks na full-time mga bab, full-time na knock shift. So pero dito hindi talaga ako nag-resign dito. Nung hinihingian ako ng 2 weeks notice ng administrator ko, sabi ko hindi muna ako magpapas ng 2 weeks notice kasi hindi ko pa alam kung anong dadatnan ko. So yun, nangyari nga mga bab, 2 weeks ko sinubukan ng knock shift. Doable siya kung talagang i-dedicate mo yung full hours mo, yung full physical capacity mo. And kung wala kang obligasyon sa umaga, ayos yun mga bab. Pero dahil nga ang dami natin obligasyon sa umaga, plus may part-time pa ako ng Saturday, Sunday, lahat yun mako-compromise mga bab. Lahat yun masasacrifice. Kasi unang-una yung schedule is rotation. So hindi nila ako mabigyan ng definite or fixed na schedule, which is red flag sa akin kasi nga nag-i-enjoy pa lang ako dun sa home care natin, yung home health, CNA home health, or yung may kliyente tayo na pumupunta ako sa bahay every Saturday and Sunday. Yun, nai-enjoy ko pa lang yun kasi napaka-easy lang ng ginagawa ko. Tapos 2 hours lang. Tapos maganda yung rate mga bab, maganda yung rate ng mga agency CNA. So yun, mapo-compromise yun kung magpo-full time ako doon sa kabila, doon sa sniff. And yun, tapos yung katawang lupa ko is mamamatay talaga kasi nakita ko yung patient ratio kapag night shift. Sabi nila pag night shift okay lang, mas easy. Pero hindi, feeling ko nga mas easy pa yung morning shift kahit na nagsha-shower ka or may mga meals yan. Kasi mostly 8 patient lang, 8 residents lang ang hawak mo. Marami na yung 12 to 15. Pero sa gabi, babs, pag knock shift is nagre-rate ka ng, ang ratio is 15 to 20 to 25. Ganun karami. Tapos may mga nakakausap ako doon na CNA na knock shift na may mga times na hindi papasok yung, dahil sa isang hall, dalawa lang kayong CNA. So minsan may 50 plus residents doon. Pag hindi nakapasok yung isa, nakasama mo, na partner mo doon sa hall na yun, and wala silang nakuwang papalit on the spot, kasi minsan may mga nagko-call in na on the spot, wala na silang makukuha na para dumating dun sa para palitan yung duty or yung spot ng CNA na yon. So ang mangyayari mga bab is 50 patient. So nasaan na yung nasaan yung care, paano mo na maipoprovide yung care? Doon lang sa 25 mga bab, kung talagang ginagawa mo yung care, is magkukulang ka ng oras. So yeah, yun ang masaklap mga babs. Pero kaya ako nadidelay kasi talagang ginagawa ko. Kasi maano pa yung konsensya ko mga bab, yung nakukonsensya ako pag hindi ko ginawa yung residence, pag hindi ko
Pag hindi ko pinalitan, pabayaan ko ng yung iba, makikita mo mga paps, grabe. So yan, pero hindi na ako mag-o-open tungkol dun sa mga ganun na mga sitwasyon, ano. Kasi ano yan, baga sa loob na ng ano yan, ng facility. Pero gaya na sinabi ko noon, every facility is different, no. So siguro yung facility na napuntahan ko is hindi gaanong kagandahan. So yeah, hindi ko pa rin pino-close book ko na makahanap ng iba. And siguro dahil nakita ko na kung paano yung SNF or yung skilled nursing facility, siguro didiretso na ako mag-apply ng hospital setting, or hindi ko kino-close yung idea ko sa home health mga bap, dahil sa aking schedule right now and sa situation ko na ako lang yung driver sa bahay. So isa sa option ko yung home care na kagaya ng ginagawa ko, agency CNA. Mas malaki yung offer and mas flexible yung oras, less stress, less physical demand, pero at least mapapractice ko pa rin yung CNA na kinuha ko. So yun ang update. Nagano muna ako dun sa isa na kumbaga siya yung ginawa kong part-time, tapos nag-stick ako ng full-time dito kasi yun ang advantage dito mga bab. Hindi siya gaano kalaki yung kitaan, mas malaki dun sa skilled nursing facility, pero talagang times 3 ang patient ratio, and times 3 yung pagod, times 3 yung anxiety and times 3 yung lahat-lahat, physically demanding, emotionally demanding, mentally yun, basta chuba chenis. So yeah, you have your choice sa healthcare, no. May mga pwede tayong meron din akong ideas regarding dun sa agency CNA na, or what they call na registry na mas mataas, or travel CNA. May mga ganun akong pinag-aaralan na options. Yeah, pa konti-konti mga babs, natututunan mo eh. Once na nandun ka na, matututunan mo, and kailangan mo subukan para malaman mo, hindi yung puro lang research, hindi lang puro sa mga kwento, sa mga pinapanood sa YouTube. So ako hands-on ako, kaya gusto ko talaga subukan ko. So yun, nasubukan na natin, ano. And ngayon may mga option ako, yun nga, yung travel or registry CNA, or yung dagdagan ko yung oras ko sa home health, kasi flexible nga yung oras kagaya na sinabi ko, tas laki ng offer mga bab, mas malaki yung offer. Yun, mas malaki kaysa sa nasa regular ka, or pumasok ka sa facility na regular employee ka. Mas malaking offer sa agency mga bab. $4 to $5 to $6, minsan may makikita ka pa mga $15 difference. So saan ka pa, di ba? Tapos isa lang ang patient mo. So hindi ko kino-close yung ideas ko doon na dagdagan na lang yung patient ko, your client ko. And yeah, yun kasi yung nakikita kong sa lifestyle ko mga bab. Yun nga, kagaya na sinabi ko, nasa inyo naman yung option. And kung gusto mong pahirapan yung sarili mo, di ba? Nasa sa'yo yun. Kung gusto mong chill lang pero kumikita ka, kagaya na sinabi ko nung mga previous vlog, ano, kung malaki yung kita ko pero stressed naman ako mga babs, it won't help mga bab. Kaya kailan life work balance pa rin ang priority natin. Yeah, priority natin yung trabaho, pero priority pa rin natin yung pamilya natin and yung mga bata, na makasama ko sila pagka day off ko, gano'n. Hindi yung pag day off mo, laspag ka na, wala ka nang ganang lumabas with your family, gano'n. So hindi ako yung gano'n na tao. So yeah, you have your choice, so I have my choice. Kaya gano'n, yun ang update natin ngayon. Kaya sa mga aspiring CNAs dyan, yan.
give it a thumbs up mga bab kung gusto niyo yung mga ganitong content. Sabay-sabay tayong matuto, sabay-sabay tayong mag-explore dito sa larangan ng field na pinasok natin mga bab. Yun, and maraming mga option kasi ang CNA, yung mga tech na sinasabi, yung mga dialysis tech, mga phlebotomies, phlebotomy tech, mga ganon. Dadagdagan mo lang yung lesson mo, yung minsan may mga online learning lang yan, mga 40 hours, 100 hours, or 80 hours. Meron din yung tinatawag na HHA o yung home health aid. Kukunin mo lang yung certification na yon, tapos pwede kang mag-apply sa mga agency na ang title mo is HHA or home health aid, na mas malaki yung sweldo mga bab, mas malaki yung bigayan. Kukuha ka lang ng certification na 40 hours if I'm not mistaken, tapos madadagdagan yung hours mo, I mean yung rate mo. Why not? Choconut, di ba? So yun, maraming mga option mga bab, talaga maraming option. Hindi lang naman nursing homes ang pwedeng pasukan ng CNA. So hopefully nakashare ako ng magandang information sa inyo, and hindi ako professional CNA, bagong-bago lang akong CNA dito sa US, especially dito sa California. Yun, bagong-bago lang ako sa field na to. So kung may mali man ako nasabi, tapos may mga viewers tayo na mas nakakaalam, please correct me na lang, and share our thoughts, share our knowledge para sa mga subscriber natin, mga viewers natin na gustong tahakin itong field ng pagiging certified nursing assistant dito sa US. So quick vlog lang yon mga babs, and pinakita ko lang sa inyo kung ano yung routine natin dito. So ang unang routine is magra-rounds ako. Pangalawa, syempre i-chart ko kung anong ginawa ko, and yun, magmamap lang ako, gagawa akong kape, downtime ko na, uupo na ako kasi nga nasa graveyard tayo, nasa third shift tayo, so hindi naman pwedeng istorbohin ko yung mga natutulog na residents natin. So papabayaan ko silang matulog. Once in a while or frequently i-check ko sila para lang makita ko or masigurado ako na hindi sila nahuhulog sa kama. And every 2 hours yun ang check up ko sa kanilang mga diapers, kung wet or something. So hanggang dito na lang, quick vlog mga bab, and update sa mga nangyayari sa buhay-buhay namin nangyari, and part-time pa rin tayo doon, and then may part-time pa rin tayo, so 3 jobs tayo ngayon, and pang 4 job yung ating sleep, pero hindi ko na binibilang yung lip kasi hindi na ako masyadong nakakalabas doon, pero namimiss ko na yung mag-lip mga bab. Nakakalibang din kasi yun, parang stress reliever ko rin yun, kasi gusto kong mahilig ako sa nagda-driving. So yung lift, minsan siguro gagawin natin pagka kahit di ko day off, pagka hindi ako masyadong inaantok ng umaga, kasi ngayon this week medyo naulan-ulan, kaya kaninang umaga hindi naman ako inaantok pero gusto ko sanang lumabas, kaya lang muulan-ulan. So pag maganda yung panahon tapos di tayo inaantok, magli-lift pa rin tayo mga bab. Maganda kasi nakakapasyal-pasyal ka, nakaka-explore ka ng ibang lugar, and yun, parang isa yun sa stress reliever ko, yung 1 week na nagtatrabaho ko sa ganitong setup, tapos yun, magpa-part-time ka ng ganon na kumikita ka na namamasyal ka lang. So yun, hanggang dito na lang talaga, and hanggang bukas ako dito ng 7:30 ng umaga. And yun lang muna mapapakita ko sa inyo. And sa mga hindi pa nag-subscribe mga bab, please subscribe and click that bell button para lagi kayong updated kapag ako'y may mga na-upload na bagong video. So yan mga bab, and I'll see you on the next vlog. Peace.